Good morning! Panibagong araw na bigay ni Lord para sa atin. Psalm 27:10 says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Kaya ngayong umaga, we stand in His presence, knowing na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang bawat hakbang mo today may kasamang proteksyon at lakas mula sa Kanya. Open your heart now dahil si Lord mismo ang magbibihis sa iyo ng Kanyang armor para harapin ang araw na ito with courage and faith. Ngayong umaga, let's pause for a moment. Alam mo, bawat gising natin, it's a fresh gift from the Lord. Psalm 118:24 says, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Kaya ngayon, bago pa magsimula ang lahat ng plans mo, lumapit muna tayo kay Lord. Hindi mo kailangang magdala ng big burden kasi sabi niya sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Today, God wants you to walk in His strength. Hindi ka nag-iisa. He is with you, fighting for you, covering you with His protection. Let's declare, "Lord, I welcome your presence today. Fill my heart with peace and courage. I am ready to wear your armor." Kung naniniwala ka, type in the comments, "I put on the armor of God today." Para alam natin that we are standing in faith together. Ngayon na handa na ang puso mo, lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Close your eyes for a moment. Huminga ka ng malalim at hayaan mong maramdaman mo ang Kanyang pagmamahal sa iyo ngayon. Ang umagang ito ay hindi ordinaryong umaga dahil kasama natin ang Diyos na nagbibigay ng lakas, pag-asa at proteksyon. Psalm 91:1 says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." Kaya ngayon, habang nananalangin tayo, imagine mo ang sarili mong nasa lilim ng Kanyang mga pakpak, ligtas at payapa kahit anong mangyari sa paligid mo. Ama naming Diyos, we come before you this morning with hearts full of gratitude. Salamat sa panibagong araw. Salamat sa hininga ng buhay. Salamat sa pagkakataon na muli kaming makalapit sa iyo. Lord, we ask that you clothe us today with your armor, the armor of God, so that we may walk in courage, faith, and strength. Nilalapit namin sa iyo ang aming buong pagkatao, ang aming pamilya, ang aming mga pangarap, at ang lahat ng aming hinaharap. Tulungan mo kaming maging matatag sa bawat pagsubok, maging mapayapa sa bawat laban, at maging masaya sa bawat tagumpay na ibinibigay mo. Lord, we put on the helmet of salvation, protect our minds today, guard our thoughts against fear, doubt, and discouragement. Palitan mo ito ng pag-asa, ng katiyakan na ikaw ang aming ilaw at kaligtasan. Psalm 27:1 reminds us, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear?" Kaya't anumang negatibong kaisipan, anumang pangamba na pumapasok sa isip namin, we reject it in Jesus' name, and we receive your peace and clarity today. We wear the breastplate of righteousness. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso. Kung meron kaming galit, pait, o anuman na hindi galing sa iyo, tanggalin mo ito ngayon. Fill our hearts with love, compassion, and kindness. Remind us to forgive those who hurt us, dahil sabi sa Matthew 6:14, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Lord, turuan mo kaming magpatawad, hindi dahil madali ito, kundi dahil ito ang nais mo para sa amin. Lord, we lift up the shield of faith. Strengthen our faith today, Panginoon. Maraming bagay sa mundo na nagpapalungkot at nagpapalabo ng aming pananampalataya, pero today we choose to trust you. Ephesians 6:16 says, "Take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one." Kaya kahit may doubts, kahit may takot, we declare that our faith in you is stronger than any attack. Lord, palakasin mo ang aming tiwala sa iyo. We take the sword of the Spirit, which is your word. Salamat, Panginoon, dahil ang salita mo ay buhay, totoo, at makapangyarihan. Hebrews chapter 4:12 says, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword."
Lord, turuan mo kaming gamitin ang iyong salita para magbigay ng lakas sa aming mga puso at sa aming mga pamilya. Remind us to speak your promises out loud, to claim victory, and to walk in your truth every single day. And Lord, we put on the shoes of the gospel of peace. Sa bawat hakbang namin today, dalhin mo kami sa tamang landas. Let our steps be guided by your wisdom. Fill our homes with peace, our relationships with harmony, and our hearts with joy. Kahit anong sitwasyon, remind us na ikaw ang aming Prince of Peace. John 14:27 says, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Lord, we surrender everything to you today. Our worries, our fears, our plans, and even the unknown. We know that you are in control. Jeremiah 29:11 reminds us, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Kaya kahit hindi namin alam ang lahat ng detalye ng aming bukas, we trust that you are leading us towards victory. Panginoon, we ask you to bless our families, protect them wherever they are, provide for their needs, heal the sick, strengthen the weak, comfort the brokenhearted. Lord, may your presence fill every home right now. May your light shine in every family, and may your love bind us all together in unity and faith. At Panginoon, we pray for strength and courage. Tulungan mo kaming harapin ang bawat laban with boldness and confidence. Psalm 46:1 says, "God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble." Kaya't hindi kami matatakot. We will not give up. We will not lose hope because you are with us. Lord, we declare this morning that we are clothed with your armor. We walk in victory. We walk in faith. We walk in courage. Salamat Panginoon dahil alam namin na sa bawat hakbang na aming gagawin today, ikaw ang nasa unahan namin. Ikaw ang aming gabay. Ikaw ang aming proteksyon. Ikaw ang aming kaligtasan. Kung nananalangin ka ngayon, ilagay mo sa comments, "Glory to God, I believe." Dahil bawat salita ng pananampalataya ay isang binhi na nagtatanim ng biyaya sa iyong buhay. At kung may nais kang ipanalangin, isulat mo rin. Maraming mga kapatid natin dito ang sasabay sa panalangin para sa iyo. Tandaan mo, hindi aksidente na narito ka ngayon. The Lord brought you here because He wants to strengthen you, protect you, and fill you with courage. Manatili ka lang dahil may inihanda pa siyang salita na magpapatibay ng iyong puso ngayong umaga. Alam mo, habang ipinapanalangin natin na isuot natin ang armor of God, naaalala ko ang kwento ni David at Goliath sa 1 Samuel 17. Kilala nating lahat ang eksenang iyon. Isang batang pastol, walang dala kundi tirador at pananampalataya, humarap sa isang higante na kinatatakutan ng buong Israel. At kung tutuusin, sa mata ng mundo, imposible ang laban. Pero kay Lord, walang imposible. Sabi sa Luke 1:37, "For nothing is impossible with God." Kaya nga si David, kahit maliit, kahit walang sandata na tulad ng espada o kalasag ng mga sundalo, nanindigan siya sa pangalan ng Panginoon. Isipin mo na lang, nasa gitna siya ng hukbo at lahat nakatingin, lahat nagdududa. Pero sinabi ni David kay Goliath, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty." Nakakakilabot isipin, di ba? Kasi sa kabila ng kanyang kahinaan, mas pinili niyang tumayo sa lakas ng Diyos. At anong nangyari? Isang bato lang ang ginamit niya at bumagsak ang higante. Ganun ang kapangyarihan ng pananampalataya kapag suot mo ang armor of God. Ngayon, baka sabihin mo, pero hindi naman ako si David, wala akong ganyang tapang. Alam mo, hindi naman tungkol sa laki ng tapang mo, kundi tungkol sa laki ng Diyos na kasama mo. Ang mga higante sa buhay mo, pwede itong financial struggles, health issues, broken relationships, o kahit yung mga worries na hindi mo masabi sa iba. Lahat yan, kaya nilang pabagsakin ka kung sarili mong lakas ang aasahan mo.
Pero kapag suot mo ang helmet of salvation, ang shield of faith at ang buong armor of God, hindi ka basta-basta matitinag. Hindi ka nag-iisa dahil kasama mo ang Diyos na nagbigay kay David ng panalo. Isipin mo rin si David, isang simpleng shepherd boy. Walang posisyon, walang titulo, pero may puso na handang sumunod sa Diyos. At yun ang sikreto niya, hindi lakas, hindi armas, kundi pusong nagtitiwala. Kaya nga sa Psalm 18:2, sinabi niya, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold." Napakalalim, di ba? Kasi alam niya na kahit anong laban, Diyos ang kanyang sandigan. At alam mo, kung paano ginamit ni Lord si David, pwede ka rin niyang gamitin. Hindi mo kailangang maging sikat, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang ay ang pusong handang magtiwala. Kasi ang armor of God ay hindi lang kwento sa Biblia. Ito ay totoo at buhay na proteksyon para sa iyo. Ngayon mismo, every time you wake up and pray, you are putting on that armor. Every time you declare His promises, you are holding the sword of the Spirit. Every time you choose faith over fear, you are lifting the shield of faith. At sa bawat hakbang mo ngayong araw, isipin mo na si Lord ang kasama mo, kagaya ng ginawa niya kay David. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Baka ikaw mismo ay may Goliath na hinaharap, isang malaking problema, isang matinding pagsubok. Pero gaya ng ginawa ni David, kaya mo ring tumindig at sabihin, "In the name of the Lord Almighty, I will overcome." Hindi mo kailangang makita agad ang resulta kasi ang pananampalataya ay hindi tungkol sa nakikita, kundi tungkol sa pagtitiwala. Hebrews 11:1 says, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Imagine mo ang sarili mo ngayong umaga, suot ang armor of God, helmet of salvation para hindi ka pasukin ng doubt at negative thoughts, breastplate of righteousness para mapanatili ang puso mong malinis at puno ng pag-ibig, shield of faith para masalo ang lahat ng flaming arrows ng takot at problema, sword of the Spirit para masugpo mo ang kasinungalingan at sika ng panghihina ng loob, shoes of peace para kahit saan ka magpunta, dala mo ang presensya ng Diyos. At sa bawat sandali, hawak-hawak mo ang katotohanan ng salita niya na nagsasabing, "You are more than a conqueror through Him who loves you." Romans 8:37. Kapatid, hindi ko alam kung anong Goliath ang nasa harap mo ngayon, pero alam ko ito, hindi ka nag-iisa. The same God who was with David is with you right now. At gaya ng ginawa niya noon, ibabagsak din niya ang mga higante sa buhay mo. Hindi mo kailangang matakot, hindi mo kailangang mag-alala. Ang kailangan lang ay buksan ang puso mo at tanggapin ang lakas na inihahanda niya para sa iyo. Ngayong sandali, i-declare mo sa puso mo, "Lord, I trust you with my battles. I know you are fighting for me." Dahil tuwing dinideclare mo ang pananampalataya mo, lalo kang pinapalakas ng Diyos. Tandaan mo, hindi ka tinawag para mabuhay sa takot kundi para mamuhay sa tagumpay. 2 Timothy 1:7 says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Kaya kapatid, bago tayo magpatuloy, gusto kong imbitahan kang sumama sa akin sa isang simpleng panalangin mula sa puso. Hindi ito scripted, hindi ito formal, ito ay totoo at mula sa iyong kalooban. Sabihin mo lang sa Diyos, "Lord, I believe. Strengthen me today. Give me courage. Help me face my giants." At habang sinasabi mo yan, mararamdaman mong unti-unting bumababa ang kapayapaan ng Diyos sa puso mo. Mapapalitan ang bigat ng kaluluwa mo ng katiyakan na may Diyos kang kasama. Kung nararamdaman mo ngayon ang presence ni Lord, huwag mong itago. Isulat sa comments ang, "Salamat Panginoon sa iyong lakas at proteksyon." Ito ang magiging public declaration ng faith mo. At kung may Goliath ka sa buhay mo na gusto mong ipanalangin, banggitin mo rin. Maraming kapatid natin dito ang sasabay sa panalangin para sa iyo. Tandaan mo, bawat komento mo ay hindi lang salita. Ito ay pananalig na ipinapahayag sa harap ng Diyos.
Ngayong narinig natin ang kwento ni David, mas lalo nating nakikita kung gaano kahalaga ang armor of God sa ating araw-araw na buhay. Hindi ito simpleng simbolo, ito ay tunay na proteksyon na ibinibigay ni Lord para sa bawat isa sa atin. At ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang malalim na kahulugan ng bawat bahagi ng armor of God para maramdaman mo na ito ay hindi lang nakasulat sa Biblia, kundi buhay at gumagalaw sa iyong araw-araw. Unahin natin ang helmet of salvation. Kapag suot mo ito, you are protecting your mind from lies and fears. Alam mo, kadalasan, ang unang lugar na inaatake ng kaaway ay ang isip natin. Doon pumapasok ang doubt, worry at discouragement. Pero tandaan mo, Romans 12:2 says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Kapag nakasuot ka ng helmet of salvation, every negative thought, every fear, every anxiety ay pinapalitan ng katotohanan ng Diyos. Hindi ka maglalakad sa dilim ng doubt, kundi sa liwanag ng kanyang kaligtasan. Kaya bawat umaga, sabihin mo sa sarili mo, "My mind is covered by the salvation of the Lord. I will not be shaken." Sunod ay ang breastplate of righteousness. Ang ating puso, ang pinaka-sensitive na bahagi ng ating pagkatao. Diyan pumapasok ang pain, anger, bitterness at minsan guilt. Pero alam mo, hindi mo kailangang dalhin ang mga bigat na iyon mag-isa. The righteousness of Christ covers your heart. 2 Corinthians 5:21 says, "God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God." Ibig sabihin, kahit hindi ka perpekto, dahil kay Jesus, malinis ang puso mo sa harap ng Diyos. At habang suot mo ang breastplate of righteousness, ang mga sugat ng nakaraan, ang mga panghihinayang ay natatakpan ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad. Pag-usapan naman natin ang shield of faith. Ito ang isa sa pinaka-powerful na armas natin. Sabi sa Ephesians 6:16, "Take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one." Napansin mo ba minsan kahit tahimik ka lang, bigla kang nakararamdam ng takot o may pumapasok na negatibong isipin? Yun ang mga flaming arrows ng kaaway. Pero kapag nakataas ang shield of faith, kahit anong doubt, kahit anong fear, kahit anong negative thought ay hindi makakaabot sa iyo. Faith is your protection. At tandaan mo, faith is not about feelings. It's about trusting the one who never fails. Kaya kahit hindi mo makita ang solusyon, kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon, kung naniniwala ka na may hawak si Lord sa lahat, ligtas ka. Ngayon naman, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito ang tanging offensive weapon na binigay sa atin. Hebrews 4:12 says, "For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword." Kapag ginagamit mo ang salita ng Diyos, hindi ka lang nagdedeklara, you are fighting spiritually. Halimbawa, kapag tinatamaan ka ng discouragement, sabihin mo, "I can do all things through Christ who strengthens me." Philippians 4:13. Kapag may fear, sabihin mo, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Psalm 23:4. At kapag may doubt, sabihin mo, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Exodus 14:14. Ang bawat verse na binibigkas mo ay parang espada na pumuputol sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. At huwag din nating kalimutan ang shoes of the gospel of peace. Alam mo, sobrang importante nito kasi araw-araw, kailangan nating lumakad sa mundong puno ng kaguluhan at ingay. Pero sabi sa John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you." Kaya kahit maraming bad news, kahit may problema, you can still walk in peace. Hindi peace na galing sa mundo, kundi peace na galing kay Jesus. Ang sapatos na ito ang magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Kaya't saan ka man pumunta, dala mo ang presensya niya. At kahit anong lugar, nagiging daluyan ka ng kapayapaan ng Diyos. Kapatid, gusto kong isipin mo ito.
Every single day, you are in a battle. Hindi laging physical pero laging spiritual. At sa laban na ito, hindi ka pinabayaan. Binibigyan ka ni Lord ng armor of God para hindi ka matalo, kundi para ikaw ay magtagumpay. Kaya wag mong tanggalin ang armor na ito. Suotin mo ito sa bawat araw, sa bawat sitwasyon, sa bawat laban. Kasi kapag nakasuot ka ng armor of God, hindi ka basta ordinaryong tao. You are a child of God, protected, equipped, and destined to overcome. At habang iniisip mo ito ngayon, gusto kong itanong, ano sa mga bahagi ng armor ang pinakanaramdaman mong kailangan mo today? Ang protection ba ng helmet of salvation para sa mga iniisip mong hindi mapakali? Ang shield of faith para harapin ang takot? O ang sword of the spirit para labanan ang kasinungalingan na bumubulong sa iyo? Sa mga oras na ito, hayaan mong ang presensya ng Diyos ang bumalot sa iyo. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. The Lord is reminding you that you are not weak, you are strong in Him, that you are not alone, you are surrounded by His angels, that you are not defenseless, you are clothed in His armor. Kaya't huwag mong hayaan ang kahit anong higante, kahit anong flaming arrow na manalo. Remember, greater is He that is in you than he that is in the world. John 4:4. Kung ramdam mo ngayon na kailangan mong isuot ang armor of God araw-araw, isulat sa comments ang "Ako ay protektado ng Diyos." Ito ay simpleng deklarasyon, pero malalim ang epekto. Kasi tuwing idinedeklara mo, pinapalakas mo ang pananampalataya mo at pinapatibay mo rin ang iba na makakabasa. At kung may partikular na laban kang hinaharap, isulat mo rin para sama-sama tayong manalangin. Tandaan mo dito, hindi ka nag-iisa. May komunidad ng mga kapatid sa pananampalataya na sasabay sa iyo sa bawat panalangin. Ngayong naramdaman mo na ang kapangyarihan ng armor of God, oras na para ilapat natin ito sa mismong buhay natin. Hindi sapat na marinig lang natin ang salita. Kailangan natin itong ipamuhay kasi doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. James 1:22 reminds us, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says." Kaya kapatid, ngayong umaga, we will not only listen, we will declare, we will live, and we will walk in victory. Sabihin natin ng sabay, "Lord, I am covered by your armor today." Ulitin mo yan sa puso mo. Habang dinideclare mo ito, imagine mo na bawat bahagi ng katawan mo ay binabalutan ng proteksyon ng Diyos. Isipin mo na ang isip mo ay puno ng kapayapaan, ang puso mo ay malinis, ang lakad mo ay matatag, at ang kamay mo ay may hawak na espada ng kanyang salita. Hindi ito imagination lang. This is faith in action. Hebrews 11:6 says, "Without faith it is impossible to please God." Tenno. At ngayong umaga, we are pleasing God by declaring our faith. Kapatid, bawat laban na haharapin mo today, tandaan mo na hindi mo ito haharapin mag-isa. Hindi lang ito tungkol sa mga malalaking problema. Kahit yung mga simpleng desisyon, yung mga maliit na tukso, yung mga pagkakataon na pwede kang mawalan ng pasensya, lahat yon kaya mong malagpasan kapag suot mo ang armor of God. At kapag natutunan mong ilapat ito sa bawat aspeto ng buhay mo, hindi ka lang basta lalaban, kundi laging magtatagumpay. Romans 8:31 says, "If God is for us, who can be against us?" Gusto kong i-declare mo ito ngayon. "No weapon formed against me shall prosper." Yan ang sabi sa Isaiah 54:17. Ulitin mo ito habang naniniwala ka sa puso mo. Bawat salita ng deklarasyon mo ay parang ilaw na pumapawi sa dilim na gustong pumasok sa buhay mo. Kaya huwag kang matakot magsalita ng faith. Kasi ang faith na hindi dinideklara ay faith na hindi pinapagana. Kaya i-activate mo ito ngayon. Pakinggan mo. Ngayong araw, darating ang mga sitwasyon na susubok sa iyo. Pwedeng may bad news, pwedeng may challenges sa trabaho o sa pamilya, pwedeng may mga moments na gusto mong sumuko. Pero tandaan mo ang sinabi sa Joshua 1:9, "Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go."
Imagine mo na tuwing mahina ka, biglang may boses na bumubulong sa'yo. Anak, kasama mo ako. Lakasan mo ang loob mo. At yun mismo ang gagawin niya. Sabihin natin ulit, this time with conviction, I am strong in the Lord. I am courageous because He is with me. I walk in victory today. At habang sinasabi mo yan, tandaan mo na hindi ka lang nagkukwento, kundi nagbabago ng atmosphere ng buong araw mo. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ito exaggeration. Totoo ito para sa iyo ngayon. Alam mo ba kung bakit importante ang pagde-declare ng mga salitang ito? Kasi sabi sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Kaya kapag sinasabi mo ang mga promises ng Diyos, you are speaking life over your situation. Kapag pinipili mong mag-declare ng pananampalataya kaysa reklamo, you are inviting the presence of God to work in your life. Kaya simula ngayong araw, piliin mong magsalita ng faith. Sabihin mo, blessing is coming, healing is mine, God is fighting for me, I will not fear. At makikita mo kung paano magbabago ang atmosphere sa paligid mo. Kapatid, gusto kong sabihin ito sa iyo ng malinaw, hindi aksidente na nandito ka ngayon. You are hearing this because God is preparing you for greater things. Kaya kahit anong sitwasyon, tandaan mong suot mo ang armor of God at dala mo ang presensya niya. At sa bawat laban, hindi ka talunan kundi higit pa sa mananagumpay. Romans 8:37 says, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. At bago tayo magpatuloy, hayaan mong magbigay ako ng ilang simpleng declarations na pwede mong ulitin araw-araw. Pikitin mo ang mata mo at ulitin mo sa isip mo o sabihin mo ng malakas kung kaya mo. Today, I walk in the peace of God. Today, I choose faith over fear. Today, I declare that I am protected, I am loved, and I am victorious in Christ Jesus. Ulitin mo ito tuwing gigising ka. At kapag nararamdaman mong mabigat ang paligid, sabihin mo ulit. Kasi bawat deklarasyon mo ay parang paglalagay ng panibagong layer ng armor of God. Hindi lang ito tungkol sa panalangin ngayon. Ito ay training para sa buong buhay mo. Gawin mo itong habit at makikita mong unti-unting magbabago ang pananaw mo sa bawat bagay. Ang mga bagay na dati ay kinatatakutan mo, biglang magiging maliit na lang. Ang mga problema na akala mo ay hindi mo kaya, biglang nagiging pagkakataon para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan mo, 2 Corinthians 12:9 says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya kahit mahina ka, kaya kahit kulang ka, sapat ang biyaya niya para magtagumpay ka. At ngayon, bago tayo magtapos sa bahagi na ito, gusto kong iwan sa iyo ang isang hamon. Huwag mong hayaang matapos ang araw na hindi mo idinedeklara ang mga salita ng Diyos sa buhay mo. Kahit 3 minuto lang sa umaga, magsalita ka ng salita niya. Kahit simpleng verse lang na alam mo, banggitin mo. Kasi doon magsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa laki ng panalangin, kundi sa katapatan ng puso na naniniwala. Kaya ngayong araw, piliin mong magsuot ng armor of God at maglakad sa kanyang tagumpay. Kung ramdam mong sumama ang presensya ni Lord habang dinideclare mo ito, ilagay sa comments ang, salamat Panginoon, ikaw ang aking lakas. At kung may particular na victory na ipinagdarasal mo, banggitin mo rin. Maraming kapatid natin dito ang sasabay sa iyo sa panalangin. Tandaan mo, bawat komento ay hindi lang salita, kundi pananampalataya na sumisigaw sa langit at hindi ito binabaliwala ng Diyos. Ngayong natapos natin ang mga declarations ng faith, kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, hindi dito nagtatapos ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. This is just the beginning. Every morning that you wake up at pinipili mong isuot ang armor of God, isang panibagong tagumpay ang inihahanda niya para sa iyo. Psalm 121:7-8 says, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life.
The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Imagine that promise covering your entire day. Habang lumalakad ka, habang nagtatrabaho, habang inaalagaan ng pamilya mo, habang nakikibaka sa mga personal na laban, God is watching over you. Hindi niya hahayaan na mapahamak ka dahil mahal ka niya. At gusto kong ipaalala sa iyo na ang armor of God ay hindi lang panlaban. Ito ay simbolo ng iyong identity bilang anak ng Diyos. Hindi ka na ordinaryong tao. You are chosen. You are protected. You are destined to walk in victory. At kapag naramdaman mong parang mahina ka, tandaan mo ang sinabi sa Isaiah 40:31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Kaya kahit anong bigat ng buhay, kaya mong bumangon, kaya mong lumipad, dahil may lakas na ibinubuhos ang Diyos sa iyo araw-araw. Ngayon isipin mo, ano ba ang mga battles na hinaharap mo? Pwede itong sa health, sa finances, sa pamilya o sa trabaho. At baka iniisip mo, Lord, hindi ko na kaya. Pero kapatid, narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. God is with you. At kapag siya ang kasama mo, kahit imposible, nagiging posible. Mark 10:27 says, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Kaya anuman ang hinaharap mo, tandaan mong hindi nakadepende ang victory sa lakas mo, kundi sa kapangyarihan niya. Ngayong oras na ito, gusto kong i-declare mo ulit sa sarili mo, I am victorious in Christ. I am protected by the armor of God. I will not fear because the Lord is with me. Habang sinasabi mo yan, mararamdaman mong parang may bumabalot na kapayapaan sa iyo. Hindi mo ito nakikita, pero ramdam mo na may nangyayaring hindi kayang gawin ng kahit sino kundi ng Diyos lang. At yan ang tunay na assurance na dala ng armor of God. Hindi lang salita, kundi kapangyarihang nagbibigay ng tapang at kapayapaan. At alam mo, hindi lang ito tungkol sa sarili mong laban. Kapag nakasuot ka ng armor of God, nagiging instrumento ka rin para sa iba. You carry the light of Christ. Kaya't sa bawat tao na makakasalubong mo today, kahit simpleng smile, kahit simpleng encouragement, pwede kang maging daluyan ng pag-asa at lakas ng Diyos. Matthew 5:14 says, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." Kaya hayaan mong lumiwanag ang ilaw mo. Dalhin mo ang presensya ni Lord sa bawat lugar na pupuntahan mo. At bago tayo matapos, gusto kong itanong sa iyo, alin sa mga bahagi ng armor of God ang pinakatumatak sa puso mo today? Helmet of salvation ba na nagprotekta sa isip mo mula sa doubt? Shield of faith ba na nagturo sa iyo na magtiwala kahit hindi mo nakikita ang sagot? O sword of the Spirit na nagpapaalala sa iyo ng kapangyarihan ng salita ng Diyos? Gusto kong marinig ang sagot mo dahil bawat komento mo ay hindi lang salita, kundi isang public declaration ng iyong faith. Kaya isulat mo sa comments, "Salamat Panginoon, ikaw ang aking tagumpay." At kung gusto mo, idagdag mo rin kung aling bahagi ng armor ang pinakanakausap ka ngayon. Kung nakaramdam ka ng presensya ng Diyos sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel na ito, at i-share sa iba para mas maraming tao pa ang makaramdam ng lakas at proteksyon ng armor of God. At bago ka umalis, may isa pang video dito sa screen na siguradong magpapatibay pa sa faith mo. Click mo yan pagkatapos ng prayer na ito. Tandaan mo, bawat araw ay pagkakataon para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag mong palampasin. Kapatid, lakaran mo ang araw na ito na may tapang, may kapayapaan, at may tiyak na panalo. Tandaan mo, suot mo ang armor of God, kaya't wala kang dapat ikatakot. The battle belongs to the Lord, and victory belongs to you. Kaya habang naglalakad ka ngayon sa bagong araw na ito, tandaan mong ang Diyos ang nasa unahan mo. Siya ang nasa likod mo, at siya ang bumabalot sa iyo mula ulo hanggang paa. Walk in faith, walk in victory, walk in the armor of God.